Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po muli nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ika-23 hanggang ika-24 na kabanata ng aklat ng mga bilang. Ang ka-4 na aklat sa Lumang Tipan. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. O Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa bagong pagkakataong patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin, Lord. Minsan pa, samahan mo kami, Panginoon, sa aming pagninilay-nilay ng iyong salita. Bilangin namin, Lord, na kayo po ang mangusap, magturo sa amin, Panginoon. Lord, napakabuti mo. Ano ay makita namin, ma-appreciate namin, Lord, ang magandang loob mo, Lord, sa inyong mga anak. Dalangin namin, Lord, na maibigay namin ang pinakamataas na papuit, pasasalamat, pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa dakilang pangalan ng aming Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Verse 1, sinabi ni Balaam kay Balak, magpagawa ka rito ng 7 altar at magdala ka rito ng 7 toro at 7 tupa. Ganon nga ang ginawa ni Balak at sinabi, silang dalawa ay naghandog ng 1 toro at 1 lalaking tupa sa bawat altar. Sinabi ni Balaam kay Balak, bantayan mo ang mga handog na ito. Aalis muna ako at baka sakaling makipagkita sa akin si Yahweh. Anumang sabihin niya sa akin ay sasabihin ko sa iyo. At nagpunta siya mag-isa sa tutok ng isang burol. Dito makikita po natin, no, hindi pa naman nakipag-usap si Balaam kay Lord regarding dito sa bagay na to. And wala tayong nabasa na nagbigay ng instruction si Lord na maggawa ng altar or maghandog, no. So ang actions na ito ay na kay Balaam lang po siya, no, at binigay niya kay Balak. Dito rin po makikita natin, no, si Balaam ay greedy, no, kumbaga parang nakatingin siya sa salapi, nakatingin siya sa mga material na bagay, pero hindi po siya masasabing false prophet or yung mga propeta na nagsasabi ng mga bagay na hindi naman talaga nagbuhat sa Panginoon. So, dito pa makikita natin, no, na may mga prophet na kumbaga po nababayaran sila para lang magsabi ng mga salita or mga bagay na para ikalugod ng tao, no, ipiplease niya yung tao. Pero dito makikita naman natin yung kaibahan ni Balaam na although siya ay nakatingin sa material na bagay, never naman siyang magsasabi ng mga bagay na hindi naman talaga nagbuhat sa Panginoon, no? Yan. Verse 4, nagpakita kay Balaam ang Diyos. Sinabi ni Balaam, nagpagawa po ako ng 7 altar at bawat isa'y pinaghandugan ako ng 1 toro at 1 lalaking tupa. May sinabi kay Balaam si Yahweh. Pagkatapos, pinabalik ito kay Balak. Nadatnan niya si Balak at ang mga pinuno sa paligid ng handog na sinusunod. So, dito makikita natin na kahit na si Balaam, no, ay taong greedy, no, hindi siya yung prophet talaga na talagang kay Lord lang siya nakikinig or kay Lord lang siya sumusunod. Pero dito po makikita natin, no, na gagamitin siya ng Panginoon, no. Kasi nung time na sila ay naglalakbay pa lang, nangusap, no, nagsalita ang Panginoon at nagpakita ang Panginoon sa asno at pinagsalita pa ito ng Panginoon. And this time si Balaam, no, ay kinausap din ng Panginoon. So minsan nag-iisip tayo na si Lord ay nakikipag-usap lang yan sa may malinis na puso, or si Lord ginagamit niya lang talaga yung may tamang puso sa kanya. Pero dito po makikita natin hindi si Lord malilimitahan, no, ng kahit na sino pa man. At kahit na gano'n yung kondisyon ng heart ni Balaam, still
magagawa at magagawa ng Diyos ang nais niyang gawin at masasabi niya ang kanyang nais sabihin. Verse 9, mula sa tuktok ng mga bundok sila'y aking natatanaw. Nakikita ko sila lahat mula sa kaburulan. Sila'y isang bansang namumuhay na mag-isa. Alam nilang sila'y mapalad kaysa mga iba. Ang lahi ni Jacob, alabok ang kagaya. Kung ang Israel ay bilangin, ito ba'y makakaya? Mamamatay nawa akong gaya ng anak ng Diyos sa kapayapaan ng matuwid buhay ko naway matapos. So dito po makikita natin yung blessing yung ibinigay or yung blessing yung sinabi ni Balaam para sa mga Israelita. Verse 11, tinanong ni Balak kay Balaam, bakit kanya ang ginawa mo? Di ba tinawag kita para sumpain ang aking kaaway? Ngunit sa halip na binasbasan mo pa sila. Sumagot siya, hindi maaring di ko sabihin ang ipinagsasabi ni Yahweh. Again, sabi ko nga dito po kanina, basa natin, kayang i-bribe ng tao ang kapwa-tao. No? Kaya natin suhulan, bayaran yung ating kapwa, but never ang Panginoon. No? Never ang Panginoon, kasi never niyang babawiin ang kanyang pangako at never niyang sisirain yung kanyang mga salita. Then sinabi sa kanya ni Balak, pumunta tayo sa ibang lugar. Ayan. Sa lugar na hindi mo makikita ang lahat ng mga Israelita, doon mo sila sumpain. At nagpunta sila sa bukirin ni Sophir sa taluktok ng Pisga. Nagpagawa sila roon ng 7 altar at bawat isa ay hinandugan ng tagi-isang toro at tig-isang tugpa. So, parang nag-expect talaga sila na kaya nilang suhulan ng Panginoon. Ano po? And then, sinabi ni Balaam kay Balak, dito ka lang at sa may mga handog na sinusunog at pupunta ako sa dako roon para makipagkita kay Yahweh. Pagka layo niya ng kaunti, nagsasabi si Yahweh sa kanya, sinabi kung ano ang dapat niyang sabihin kay Balak. Pagbalik niya, nakita niya si Balak at ang mga pinunong kasama na nakatayo sa paligid ng handog. Tinanong siya ni Balak, ano ang sinabi ni Yahweh? So, again, nakikita po natin dito si Balaam na humingi pa rin siya ng mensahe buhat sa Panginoon. So, ito po yung second oracle niya, no? Sabi ni Balaam, makinig ka, Balak, dinggin mo, anak ni Zippor. May sasabihin ako sa iyo, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anong mga sabihin niya kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. So, dito po makikita natin na si Lord ay magpapadala din talaga siya ng mensahe, no, dun sa mga tao na nagnanais na wasakin yung kanyang bayan. So, dito po ang Panginoon ay nakikipag-usap kay Balak, no, sa pamamagitan po ni Balaam. Ang utos sa akin, sila ipagpalain, ang pagpapala ng Diyos di ko kayang bawiin. Sa Israel ay wala akong makitang kasawian, sa kanila ay wala rin kapahamakan. Ang Diyos nilang si Yahweh, ang kanilang kasama, ay pinapahayag niyang sila ang hari nila. Ang Diyos ang naglabas sa kanila sa Egypto, sila ipinaglaban niya ng tulad sa mailap na toro. Si Jacob ay hindi makakayang kulamin. Ang Israel ay hindi maaaring sumpain. Tungkol sa Israel, ito ang nasabihin ng mga tao. Ito ang gawa ng Diyos at pagmasdan ninyo. Ang Israel ay kasing lakas ng isang leon, hindi tumitigil hanggang kaaway ay di nilalamon. At hanggang ang lugo nito ay di niya naiinom. So dito po makikita natin mga kapatid, na hindi naman nakikita ng mga Israelita ang ginagawa ni Balak, no? At ganun din ni Balaam. Pero ang makikita po natin dito yung protection ng Panginoon, no? Sa mga bagay na nakikita natin at hindi natin nakikita, ay talagang gagawin niya. Hindi lang doon sa mga nakikita natin yung protection. May mga laban at merong mga plano yung kaaway na hindi natin nakikita. And yet, si Lord ay
in control, no? Siya lang talaga yung makakapagbigay hudyat kung pahihintulutan niya ito or hindi niya ito pahihintulutan. Same po, no? Sa dami ng balak, plano ni Balak, no, na pinapagawa, pinapasabi kay Balaam na siyang ginagamit niya ngayon na kung magkakasangkapan, ano po, para i-curse or para mapahamak ang bansang Israel or bayang Israel. Dito makikita po natin na hindi ito pinahihintulutan ng Panginoon. Verse 25, sinabi ni Balak kay Balaam, kung ayaw mo silang sumpain, huwag mo naman sanang pagpalain. So dito makikita po natin na si Balak naniniwala talaga siya na makapangyarihan yung salita ng lingkod ng Panginoon. Kasi naniniwala siya, that's from the Lord, no? Ngunit ang sagot ni Balaam, hindi ba't sinabi ko sa iyo, gagawin ko lamang ang lahat ng sinasabi sa akin ni Yahweh. Sinabi ni Balak, halika, lumapit tayo sa lugar at baka pahintulutan ng Diyos na sumpain mo roon ang Israel. At magkasama silang nagpunta sa tuktok ng Peor kung saan natatanaw nila ang ilang. So dito madali, again, narinig natin sinabi ni Balaam na hindi ba't sinabi ko sa iyo na gagawin ko lamang ang lahat ng sinabi ni Yahweh. So, ganun po yung ginagawa talaga ng mga prophet, no? Dapat talaga yung prophet, wala silang sasabihin kundi yung pinasasabi talaga ng Panginoon. Kasi once na magkamali ka, you are not true prophet na, no? O false prophet ka na. So, isa po yun sa palatandaan, no, ng mga totoo at tunay na propeta. Ayan, so sinabi po dito 29, sinabi ni Balaam kay Balak, magpakuha ka rito ng 7 altar at magpakuha ng 7 toro at 7 tupa. Gayon nga ang ginawa ni Balak, bawat altar ay hinudugan niya ng tig-isang toro at tig-isang lalaking tupa. So again, sa sobrang pagnanais nilang pabagsakin ng Israel, no, sa sobrang pagnanais nilang matalo ang bayan ng Diyos, no, so handa silang maglaan ng maraming mga handog, no, akala talaga nila ay masusuhulan nila yung Panginoon. But then, mga kapatid, isang magandang patunay po ito na tayong mga tinawag, pinili ng Panginoon ay merong proteksyon na nagbubuhat sa Panginoon sa ating nakikita or hindi nakikitang mga kalaban, no? So, dito po makikita natin na kahit sino pa ang gamitin ng kaaway, no? Pag hindi yan yung nais ng Diyos at hindi yan yung pangako ng Panginoon, never po tayong mapapahamak kung tayo po ay nasa panig ng Panginoon. Kaya sana po napagpala po tayo sa araw na to at muli ay tayo po ay patuloy na mag-aral ng kanyang salita sa bawat araw ng ating buhay, na sa ganun po hindi tayo madaya ng kaaway, hindi tayo mapuno ng takot sa ating puso. Sa halip, makita po natin, no, yung kapangyarihan ng Panginoon sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Kaya wala tayong ibang kailangan gawin kundi ang pagkatiwalaan natin ng Panginoon, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang katapatan sa atin. God bless everyone, and to God be all the glory.